Master Jet, pwede po ba na kapag nais ng isang employee na mag-retire at automatic pension ang pipiliin, ang natirang loan i-deduct na lang sa monthly pension? Yun bang ang monthly deduction ay same amount lang din ang i-deduct sa monthly pension hanggang matapos ang term or ma-fully paid? Unang-una, hindi po pwede no, na automatic lang na kung magkano yung monthly amortization na deduction from your salary, ganun na rin yung maging deduction from your pension. Kasi lubos po na maliit itong pension compared natin sa ating basic salary habang tayo ay aktibo pa sa serbisyo. Pero pwede po na mag-partial payment doon sa natirang loan, tapos yun pong balanse after ng partial payment ay hahatiin sa 3 taon. 3 years term lang ang pwede na pagbayad doon sa remaining balance ng loan matapos kayong mag-partial from your cash payment. Kasi automatic pension or pension agad naman yung pipiliin. Ito ay under sa CLASP na program ng GSIS. Pwede po kayong mamili na bayaran 100% ng inyong utang o kaya ay 75%, 50% or 25% lang ng inyong existing na loan. Sa GSIS, babayaran from your cash payment na equal to 18 times ng inyong monthly pension. Pagkatapos, yung balance after ng partial payment ay parang magkakaroon ng isang restructured loan and payable yun sa loob ng 3 taon. So 3 years lang yung maximum. So pwede po kayong magpakwenta doon sa GSIS kapag plano na po ninyo na mag-retire. Nagpo-provide po sila ng options no kung magkano yung magiging matitira sa pension mo, kung 75% yung babayaran from your claims o kaya ay 50% from your claims o kaya ay 25%. Of course, kung 25% lang yung babayaran mo, yung malaki yung magiging deduction from your pension, maliit lang yung magiging pension mo sa loob ng 3 taon. Kasi for example, 15 years yung term ng loan, tapos meron ka pang 10 years na natira, tapos babayaran mo sa loob ng 3 taon yung balanse. So talagang medyo may diferensya po siya pagdating sa monthly amortization. So hindi pwede na automatic na kung meron kang 10,000 monthly from your sahod ay 10,000 na rin yung magiging monthly amortization mo from your pension, no? Kasi nga mayroong separate na option dyan si GSIS. Kasi iba po yung sitwasyon kapag ikaw ay aktibo pa at kung ikaw ay pensioner na. So yun po yung option no na available para sa mga magre-retiro na may utang pa sa GSIS at pipiliin yun pong kanilang pension agad bilang option kapag sila po ay nag-retire. So isa po yun sa tinatanong sa inyo ni GSIS kapag kayo po ay nag-process o kaya ay nagpapakompute ng inyo pong pension or claims sa kanila when you are planning to retire. So kaya po ay magkakaroon po ng sapat na impormasyon tungkol po dyan kapag lalapit kayo sa GSIS, kapag plano na po ninyo na mag-retire, nang sa garon ay makapag-decision kayo kung ano yung magandang option na inyo pong pipiliin para mayroon pa naman pong sapat na matitira para sa mga pangangailangan kapag kayo ay nag-retired na.